Okay, good morning! Okay, magandang araw din sa ating mga taga-subaybay dito sa The Flyers TV. At ang ating magiging topic sa ngayon ay yung kasagutan natin doon sa mga katanungan doon sa mga nauna natin mga video. And ang focus nga natin ngayon ay regarding doon sa isang video tungkol sa insurance or yung micro-insurance. So, gaano kahalaga ang micro-insurance. So, ang link ng video na yan ay nasa caption nitong video natin. So, kung gusto nyo panoorin muli, so, pakiclick na lang yung link dyan. So, maraming mga comment doon and thank you so much sa mga ating subscriber na patuloy na sumusubaybay sa ating mga video and then nagko-comment, nagbibigay ng kanilang mga katanungan. At ang isa nga sa nakot ang attention ko doon ay kay sa ating subaybay na si Ross. So thank you so much Ross sa iyong message. So, nagtatanong si Ross kung paano nga ba daw magpa-member sa card MRI kasi siguro gustuhan niya yung insurance. Okay, so thank you so much Ross sa iyong intention sa inyong katanungan. So bago tayo patuloy, so short intro muna ng ating Okay, balik tayo dito sa ating channel, sa The Flyers TV. So, kung ikaw po ay ngayon pa lang nakita ang video na ito at nagustuhan mo ang ating topic, so paki-click na lang po ng subscribe dyan sa ibaba. And thank you so much po sa pagtalaw sa ating channel. And of course, pwede ka mag-comment sa ibaba kung may mga gusto kang topic na pag-usapan sa mga susunod nating video. Okay, back tayo dun sa ating topic sa ngayon. Kung saan ang focus natin is paano nga ba magpa-member sa card. So syempre hindi lang ito sa card, sa lahat ng mga microfinancing institutions. Kasi hindi lang naman card ang meron dyan. Kaya lang almost the same lang naman yung mga requirements na dapat i-ready natin. So yun yung ating pag-uusapan. So bago tayo tumungo dun sa paksang iyon, balikan natin yung focus ng video na kung saan comment si Ross. So, tinatalakay dun sa video kung gaano kahalaga ang insurance. And for short, bibigyan ko kayo ng isang maiksing pagpapaliwanag dun sa insurance. So, ang insurance ay napakahalaga sa atin. Parang necessity na siya. Kasi, ang insurance para sa akin and para na rin po ito sa mga specialist na nagsasaliksik doon sa micro-insurance o sa lahat ng insurance program, especially doon sa mga insurance na talagang magaganda, matagal na, ibig sabihin stable na talaga. So, ang micro-insurance o ang insurance po ang nakikita ng lahat ng espesyalista and also akin din, ito yung prove ko na rin So, ang insurance ang ultimate solution para po labanan ang kahirapan. So, ibig sabihin, kung ano yung nararanasan mo ngayon, kung ikaw po ay naka-insure or may insurance ka na hawak, so, hindi na siya pabalik-balik na babalik sa ating pamilya. One example, isang konkretong example, sa mga provinces, ramdam naman natin ang kahirapan. Pero sila yung mga mostly na mga member ng card na magagaling kasi sila ay updated sa mga payments, sa kanilang mga kinukuha ng mga loans, and then dun sa insurance, updated sila sa mga payments. So, bakit natin nasample ang mga taga-provinces? So, nandoon mostly ang kahirapan ramdam doon. So, mostly mga magsasaka, ang karamihan, dahil sa hirap ng panahon, di ba, init, so, daming lugi, daming hirap talaga. Ngayon, kung naka-insured ka, for example, dahil dito sa card is buhay ang pinag-uusapan. Kapag naka-insured ang isang individual, namatay ang member, sabihin natin natural death. So, in a natural death, may nakiklaim na insurance benefit. Like, for example, the life insurance doon sa card is almost 50,000. So, yung 50,000 na yun po yung nagagamit ng pamilya para po doon sa mga gastusin ng family na may relasyon doon sa pagkamatay ng ating member. Ngayon, kung walang insurance, malaking gastos po kapag ang isang miyembro ng pamilya ang nawala. Bakit malaking gastos? Nagpapagamot muna bago namatay, nagpagamot, so expenses yun. Pag namatay na, di ba? So may mga bayarin pa rin na dapat gastusan.
diba? Huling hantungan mo syempre. So hindi basta-basta yun. So ang laki ng expenses. So mostly ang ginagawa ng mga naiwan, nagbebenta na kung ano-ano. Binenta yung lupa, binenta yung ari-arian. Kaya bumabalik tayo doon sa kahirapan after na mairaos yung pagluluksa. Samantala kung may insurance, sagot ng insurance yun. Ano po, kaya napakalaking bagay na mayroong insurance. Ibig sabihin, hindi tayo nawawalan ng mga ari-arian kapag may insurance kasi naka-insured nga. Ano po. So, yun, napakaganda. Marami pang ibang reasons bakit napakaganda ng insurance. Tatalakayin natin yan sa mga susunod na video. Okay? So, back tayo dun sa ating topic, paano magpa-member sa card. This portion is brought to you by Solveo Well, saving lives. Solveo Well, changing lives. Wow! Okay, so ito po yung mga requirements kung gusto mong sumali sa mga microfinancing institutions like Card MRI or sa iba't ibang mga microfinance institution na malalaki gaya ng mga bangko, mga lending organizations na nagpapahiram sa atin ng mga puhunan at syempre of course may kakibat yan ng mga insurance. So ang requirement po sa pagpapasali, of course, dapat ma-meet mo ito. Number 1 po is the residence. So kung ikaw isasali dyan sa isang sentro ng Card MRI basically, so dapat meron ka dyan na residency dyan sa lugar na yan. So at least siguro 1 year of residence ka dyan sa lugar. Ano po, ibig sabihin, dyan ka na talaga nakatira. Ano po, so kasi para ma-maintain po natin yung ating performance level. So the residency dapat at least naka 1 year ka na dyan sa lugar na yan. And pangalawa, of course, yung mga documentary requirements. So kailangan natin ng proof ng ating pagiging isang residence. Ano po, so ano po yun? Kailangan meron tayo isang valid photo ID. Ano po, so isi-xerox mo lang yun, and then of course ipapakita mo dun sa sentro and then sa ating account officer. I-validate nila yung xerox copy with the original photo ID. Okay? Tapos kailangan ay mag-present ka din ng documentary mo na nagpapatunay kung sino ka, like the birth certificate kung ikaw ay single at marriage contract kung ikaw po ay kasal na. Okay? So yun. So, pangalawa sa documentary requirements, ano po? So, yon yung proof of residence, yung valid photo ID, yung iyong birth certificate or marriage contract. So, importante kasi yun sa insurance. And then, sa isa pa sa documentary requirements, of course, ay yung mga photos natin, ano po, yung 1x1, 2x2, ano po. So, kailangan yung mga pictures, ano po. And then, of course, napakahalaga, huwag kakalimutan. May age requirement syempre ang pagsali. So, kailangan ikaw po ay 18 years old and above, pero hindi po dapat lalagpas sa 60 years old. So, ibig sabihin, kung ikaw ay 18 na, pwede ka na sumali. Pero kung ikaw ay 60 years and 1 day, hindi na po yun po pwede. Ano po, so kailangan na ma-meet natin yung age requirement na yun. Ano po, so yun. And then, ang last na requirement, kailangan nakaka-attend ka ng meeting. Kasi may centers tayo sa bawat lugar kung saan ikaw ay required umattend ng meeting. So, kung hindi ka makaka-attend ng meeting, so possibly ay medyo matatagalan yung iyong pagsali sapagkat required talaga yun. Lalo kung ikaw ay baguhan. Okay? Okay, may mga babayaran ba kapag ikaw ay sumali? So, ito po yung ating iingatan. Yung kagandahan sa card, wala pong binabayaran sa pagsali. Okay? So, kung meron ka mong babayaran kapag ikaw ay kasali na, ano po, ito po yung mandatory obligations natin. Ano po, so pagkasali ka na sa card, may mandatory obligations tayo weekly. Weekly na po yun kapag kasali ka na. Ano po, so hindi siya one-time payment. Every week, babayaran natin yun. So, sa insurance, ano po, as membership doon sa ating basic life insurance program, as member, ito po ay almost 20 pesos. Ano po, so may link tayo dyan sa baba. Nakadiscuss na natin yun na 20 pesos kung para saan yan. So, pakiclick na lang ng link dyan sa baba para mapunta kayo dun sa ating video na nagpapaliwanag kung para saan yung 20 pesos weekly.
And then, may mandatory savings tayo requirement na 50 pesos. Ano po, yung 50 pesos na yan, savings mo yan. So, every week. So, nawi-withdraw siya. Ano po, so may maintaining balance lang tayo, depende kung magkano ang loan, and then ang sobra doon, pwede mo ma-withdraw. Kaya, mas maganda na kung ilan ang savings mo or ilan ang sobrang pera, i-deposit natin as savings para nahuhugot siya o nawi-withdraw siya anytime. Ano po, madali siyang ma-withdraw. Tapos pag member ka na, magkakaroon ka syempre ng ganito. Membership, ano po, sa insurance ito, ano po, so certificate of membership, ano po, so nandyan sa likod yung mga benefits nakalagay, so babasahin mo yan, of course, para alam mo. Ano po, so ayan, umattend po ng meeting kung ikaw po ay sasali, pumunta sa sentro, and then magtanong, magpakilala ng sarili, and then isubmit yung mga requirements. So, may mga forms na fill upan, syempre. Ano po, so, kailangan magdala ng sariling ballpen para mabilis makapag-fill up ng form. Ano po. So, yun. So, kung paano sumali sa card MRI, sa ating mga sentro, napakadali lang naman. So, kailangan lang ng oras mo para makapag-attend ng meeting. Ano po. So, thank you so much kay Ross sa kanyang message or comment dyan sa baba ng video natin yung nakaraan. O nga pala, bago magpatuloy or bago ko magtapos, huwag kalimutan dun sa mga hindi pa po nakakabili nito. Ayan. So, ito po yung ating product. Ito po yung SBG on the go. So, ito po isang variant ng Salveo Vargas. Napakaganda po ito para sa ating mga anak sa lahat ng taon ng gubiyahe. Para hindi ka na dadalhin yung malaking pack natin. Ano yung char. So, napakaganda nito. So, bumili na po kayo. May link din po dyan sa ibaba nitong video sa caption. Para po sa ating SBG. And thank you so much sa patuloy na pag-support sa ating mga video. This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Why Salveo? Because it is 100% pure and organic, a superfood, an FDA approved, a multi-awarded supplement, grown in a pollution-free environment, organically planted without pesticides and chemicals, harvested at a young age when it is nutritionally dense. Salveo Well, changing lives. Wow!